Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. And medyo ano yung lighting dito sa room kaya medyo pangit yung video natin. Anyway, ito may bago na naman tayong gawang power plenum to kasi na-observe ko talaga ibang-iba talaga yung performance ng may power plenum. Ang ano lang dito, nagiging problema is humahaba ng konti yung air gun. Kasi siyempre, mas madadagdagan siya ng length dahil doon sa idadagdag mong power plenum. Kaya ginawa ko, naisip ko kasi pangkaraniwan mo kasing power plenum kagaya ng ginagawa ng una, which is kung ano yung size ng regulator nung thread doon sa regulator, which is 21 1.75 by 21 yung thread niya. So yung 1.75 medyo malalim yun at saka malalaki yung pagka-thread nun, unlike doon sa fine thread na 1.25 at saka 1.5. Yan yung mga maninipis na thread. Yung 1.75 biglang laki yun Same siya nung yung mga tubo natin sa pipe, yung pipings yan kasi ang pangkaraniwan standard na thread niya. Kaya kung ano yung binutas mo doon, diretso yun lang yung size niya, which is 19 mm. Yun na hanggang dulo. Yun doon sa offset mo. Ayan, yun na. Kaya naisip ko, instead na habaan, tapos gano'n lang kaliit yung thread, yung plenum na magagawa mo, 19 mm lang. Gawin ko ng, let's say, 27, ganyan, to 28, yung size ng 28 mm. Yung size nung loob, yung plenum mismo yung loob. Kaya ito, yan yung thread niya. Yan. Makinis, mas madaling i-thread kasi mas malaki yung sa loob. Dumidiretso lang yung threader mo pa loob. Ganyan, walang sinasabitan kasi mas malaki yung space niya dun sa mismong gitna sa loob. So hindi mo kailangan gumawa ng masyadong mahaba para magkaroon ng malaking plenum o mas mahabang plenum. Dito, yung ginawa ko, mas malaki yung loob. Kung itong thread is 19 hanggang 19 mm, 21 mm yung pinakaloob niya, yung ilalim ng thread. Dito, nasa 28 mm, ganyan. Itong size yung sa loob, kaya hindi mo kailangan masyadong pahabain. Pero ito, 2 3/4 pa rin to, yung size nung yung haba nito, yung length niya, 2 3/4 inch. So medyo mahaba yung pangkaraniwan kasi noon, 3 inches. So mas mahaba ng kapraso. Pero kung anong size nito, nitong thread yung ibabaw, yun din yung size hanggang doon sa dulo. Dito, binago na, nilakihan na yung size sa loob para parehas din siya nung mahaba. Kasi let's say 28 inches, 28 mm yung sukat ng loob. So medyo mas malaki yon compare doon sa 19 mm lang na ganyan. Yung 20 mas malaki ng 9 mm. So malaking bagay. So dito yung performance kasi ng PCP, doon sa nakita ko, kasi pagdating sa akin, ginagamit ko walang plenum, and then talagang nilalagyan ko kasi yun yung problema.
Kasi yung plenum niya masyado maiksi. So, kuha tayo ng isa, sample. Ay, saan ko ba nilagay? Naku, nasa loob pala na itong aparador. Nandito pala yung sample natin. Kukunin ko pa dito. Buti na lang hindi nakatapat doon sa camera. Ang hirap ano yung pwesto. So, ayan. Ayan, dito makikita nyo. Ang ganda ng kulay. Oh. Tactical siya. Wala pang barrel. So, barrel na lang kulang. So, ito, kung mapapansin nyo, nagdagdag siya din dito ng kapraso. So, medyo maganda na rin. Compare doon sa wala. Meron kasi tayong isa sa baba na wala. Ito, itong stainless na to, nakalitaw siya. Mas mahaba siya dito kasi walang ganito. Dito, naglagay na siya ng extra pero maliit pa rin yan. Kasi parang ang ginawa niyang plenum is ito lang buong to. Ito dito siya. Meron siyang mga 1 inch na plenum. Tapos dito sa taas, dito may plenum din siya ng konti. Nandito sa may valve. Kasi transfer port yan. Transfer port yung ginagamit niya pag akyat kasi hindi siya hammer type. Bolt action siya. So, ayun. Ganun yung kaya ginagawan ko ng power plenum talaga. Bawat unit na ginagawa natin kasi sinusubukan ko muna. Tinetesting ko yan kung okay yung kanyang performance. Ngayon, kung sa nakita ko, kahit na ganito na, malakas na rin, okay na rin, nasa na siya, 700 plus, sinukat ko, no? Yung FPS, although ma-adjust pa yun dito, mapapataas pa, kaya siguro niya yung 900. Pero, kahit na mabilis yung FPS mo, ang magiging problema mo, hindi maganda yung tulak ng hangin, biglang-bigla. Hindi kagaya dun sa kapos. Hindi siya talagang katulad nung may power plenum na mas malaking hangin. Mas maraming hangin yung tumutulak sa pellet mo hanggang dulo ng barrel. Talagang kumpleto, kumbaga buhos talaga. Yung iba yung performance talaga nung ganon. Kaya although ito ay meron na, nilalagyan ko pa rin. Gumagawa pa rin ako ng power plenum. At naisip ko nga kung paano yung magandang gawin para hindi masyadong hahaba. Kasi pinapaiksi nga natin Kagaya nito, kung lalagyan to ng folding, maiksi na lang. So ilan na lang, kung may folding siya, mga 3 dangkal na lang, humigit man konti lang. So maiksi na talaga. Itong tank niya, maiksi rin. 0.35 to maiksi rin. So ayan, maiksi yung tank niya. Pero ang as much as possible, ginagawa ko. M18 by 1.5 yung ginagamit ko para mas malaki itong dulo. Ganun, unlike doon sa isang type na, ito nga lang medyo mabigat. Pero kahit na doon sa maliit na magaan, doon sa payat, ito kaya ako ginawang para mas maiksi siya Pag 0.38 kasi yung magaan, medyo mahaba pa rin. Unlike dito na mas maiksi siya talaga. Tapos yan, ilalagay natin nga yung plenum. Yan, teka. Yun. Wala kasi ditong, wala kasi tayong ginagawa sa ngayon na kailangan hand tight lang lahat para pag nag-maintain kayo, hand tight lang din. At hand lang din yung pagkalas. Hindi nyo kailangan ng tool. Kaya kung makikita nyo, ganyan lang siya. Konti lang din.
Ayan o, konti lang din yung plenum niya. Hindi gaanong malaki. Ang nasave mo lang is yung ito lang. Tapos kaprasong natitira. Ito, instead na ipapasok mo pa dito sa receiver, andito na siya sa labas. So, buo yung receiver mo. Buo yung plenum niya. So, kaya nilalagyan natin ito. Magawa tayo ng power plenum. Yun, para talaga yung ano tayo kasi sa performance. Kaya nga, hindi na ako yung gumagawa ng receiver para magkaroon ng magandang itsura. Kasi pag ako yung gagawa, hindi ako masyadong ano kasi sa design. Yan, pag hinigpitan mo yan, nandito ulit yan, kasi ginawa natin yan na talagang yung ano, pag hinigpitan mo siya, ayoko na higpitan, mahirapan akong kalasin kasi hindi yan para dyan sa iba natin ilalagay ito. So, hindi siya para dito, kaya hindi ko siya hinigpitan. Pag hinigpitan mo yan, magiging nandito yung gauge sa kaliwa, nasa kanan ang kanyang quick fill. Kung makikita nyo, hindi pa sagad. Yan, doon na hihigpit. Ngayon, pagkakalas ko, gusto ko dire-diretso kasi nagde-demo lang tayo. So, ayan. Pag nagkaroon siya ng plenum, madadagdagan siya ng nasa mga ilang inch to. 1.5 inch lang madadagdag. Nasa loob lahat yung plenum. Ayan o. So, hindi siya gaanong, although nadagdagan talaga yung length niya. Dapat hanggang dito lang to. Pero ngayon, ayan, nadagdagan siya. Tama-tama naman yung sa barrel. Ang plano ko kasi dito, kung maaari, kaya lang medyo lalapat. Mas maganda kasi yung silencer mo at saka yung tank ay magkasing haba na para maiksi na talaga siya. Imagine kung tatanggalin mo to, halimbawa let's say folding yan. Kunyari, tatanggalin ko na lang kasi wala pa ngayong folding. Yan, nandito. Yan, ganyan lang kahaba. Ayan, tingnan nyo yung isang dangkal. Dalawa. Bali, dalawat kalahati. Dalawat kalahati na dangkal siya. Hindi ko nasukat na masyado ng ng metro. Pero, maiksi lang. Wala pang tupit ito. Ayan. Kung folding yan, ganyan na yung kaiksi. Tapos yung barrel mo, kung maiksi lang din. Ayan. Ang lang kasi dito, sigurado medyo dikit na yan. Hindi ka makakapag-shroud ng barrel. Maganda kasi kung shroud kasi mas maiksi yung barrel. So, ang gagawin na lang natin dito is yung barrel niya, kapantay sa tangke. Na ganyan, lampas na siya ng konti yung thread ng silencer. Yan. Para pag tinanggal mo yung silencer, ayan, kasya na sa bag. So, ganun yung ginagawa natin ngayon. Ito ay buo na to. Barrel na lang ang kulang niya. Ano ko lang kasi talagang kailangan may power plenum talaga. Kaya lahat ng ginagawa ko, kung mapapansin nyo, may power plenum talaga. Hindi ko pinapayagang malis ng walang power plenum. Kagaya dun sa pinadala natin sa kay Sir Akaw. Palitan kami noon nakipagpalit sa akin kasi nga hindi gumagana, sira yung firing pin, pinalitan ko, sira ang regulator. Tapos marami pa akong narito. Pinalitan ko ng tangke kasi maliit yung tangke, tube tank ang nakalagay sa kanya. Kaya maliit. So hindi talaga pa pwedeng sa hunting. Bit-bit ka pang hand pump. May bomba ka. Pagka gano'n, siguro, pinakamarami ng 15 shots. Hanggang 20. Yan yung pinakamarami. Kaya, inalis ko kasi magsisiro ka. Pag nawala kang gato, let's say nasa hunting site ka, pinakamababa mo dyan, mga 10 shots.
di konti na lang yung matitira. Pag naka 10 shots ka ulit, ubos na. So, kaya ganito, nilagyan ko siya pinalitan ko ng tank na mas malaki. Ayan. Ito siya. So, ayan, medyo umaba kasi pinalitan ko rin ng barrel. Palit din siya ng barrel. Kasi mas maiksi yung barrel niya at hindi siya kasya doon sa tangke. Mas maiksi, hindi malalagyan ng silencer. Ayan, kaya ayun. Ayan siya. Ito yung power plenum niya. Ayan. Mas mahaba itong power plenum nito kaysa dito sa pinakita ko sa inyo kasi ito lampas 3 inches. So, ang nakalitaw niya na ganyan, humaba siya ng 2 inches. Kasi yung ilulubog pa eh. Itong regulator, ilulubog. Tapos nakalubog din yung kaya 3.5 hanggang 4 inches tong power plenum na to. Pero 2 inches lang yung nakalabas niya kasi yun nga. Pero ganun din, pinalaki ko rin yung loob nito. Malaki rin siya yung sa loob. Tapos tactical din siya. Predator to eh. So palit ng barrel, palit ng tank. Ayan yung tank niya. Kung makikita nyo yung yung dulo, yung round na. Tapos yun, yung firing pin. Ngayon, sa awa naman ng Diyos, hindi na siya nagbabawas ng hangin. Dati hindi talaga mapapapasukan ng hangin kasi yung firing pin nasira na kasi sobrang tigas. Yan nga, ko nga sa inyo yung ng Fred. Sobrang tigas ng spring dito sa firing pin. Grabe yung tigas. Tapos, binawasan ko yon, pinutulan ko ng pinutulan. Ang laki ng nabawas ko. Ang ko is yung mas madali siyang. Na nga ito eh, kapag nasa 200 PSI na lang, pwede mo nang itulak pag ubusin mo yung hangin eh. Pwede mo na siyang i-discharge dito. Tutulak mo lang ganon. Kasi pagka ganito na may hangin siya, maraming hangin. Nasa tayo ngayon eh, nasa 2K. Ayan, ilang araw na naka-standby kasi palagi akong nasa labas lately. Marami tayong mga ginawa sa labas itong mga nakarang araw. Kaya hindi ko nahawakan to. Yun nga, wala na siyang, ginawan ko siya ng barrel band. Ayan, makikita nyo. Kasi kailangan talaga may barrel band pagka ganitong medyo, na kasi ito eh, tactical siya. Side lever. Kaya maiksi lang yung pasok ng nung kanyang barrel dito sa receiver. Kaya kailangan merong at least makatulong silang dalawa sa paghawak ng Tapos pa? Ginawa ko dito. So yan ngayon, na-testing ko na siya. Okay naman, maganda yung yung barrel. Okay din. Sa mga nangangailangan ng barrel. Ito po ay made in Indonesia na barrel. Kaya magaganda. Nakita ko magaganda ang groove talaga. Kaya nung i-testing ko yan, doon sa isa yung pinadala ko kay Sir Akaw, itinayo ko lang yung bipod niya. Hindi ko na siya isiniro. Basta kung saan siya tumama. Doon na nagsunod-sunod. So maganda. Ibig sabihin, maganda yung takbo ng pellet niya kahit maiksi lang yung distance nung pinag-testing ako. Doon makikita na doon na yung isang magazine, isang butas lang naman kasi nga malapit lang eh. So, ipinutok, nakatayo yung bipod. Inubos ko lang yung isang magazine, doon lahat tumatama. Kasi pagka gano'n, di mo na kailangan i-zero dahil siyempre, hiwalay mo yung scope sa package kasi baka ma-damage. So, di wala rin kahit i-zero mo. Ang doon is, kumbaga, ando na yung scope, nakapag-zero ka na ng mga nakaraan. And then, mag-testing ka ulit na para sa accuracy ng barrel.
Di yun doon sunod. Ganun din yung ginawa ko dito. Kaya lang ito, nakapatong lang. Tapos kung saan siya tumama, doon sa kung saan guhit ng scope tumama, doon ko na itinarget. So, yun din, maganda naman yung performance ng barrel. So, napansin ko, ilang barrel na yung na-testing ko noon. Tatlong barrel yung tinesting ko. Yung iba kasi diretso na eh. diretso na ng diretso. Pagkaka-order sa akin, diretso na ng diretso dun sa ano. Wala na testing kasi yun po, mahaba, walang putol. Yung iba naman, pinapagawa na sa akin ng yung susuksok na lang nila. Minamasin ko na nilalagyan na ng groove para sa o-ring, tapos may o-ring na rin yung sa loob, yung inside niya may o-ring na rin bago ko ipadala yun. May additional charge lang po yun kasi imamasin pa natin. Medyo matagal din gawin. Maselan tsaka yung mga special tools kailangan doon. So, ayan, yung kagandahan dito sa Predator, napakalaki ng hammer. Tapos may adjuster pa siya dito. Ayan, may adjuster siya dito. Kaya, makukuha mo talaga kung gagamit ka ng slug, ga-adjust ka lang doon. Okay na. Tapos napakalaki yung hammer niya, ang laki. Yung bilog na bilog, gano'n. Talagang lumalagapak. So, itong airgun na to, siguro, hindi ko alam kung siya yung gagamitin ko o gaano ako na iba na mas maiksi kasi ang gusto ko talaga kung maaari sa is magaan at maiksi kasi medyo nahirapan na tayong magbitbit ng masyadong mabigat. At saka ito, magaan na siya compare doon sa nung dumating dito kasi unang-una yung tank niya, yung tube tank, mabigat talaga compare dito. Mas mabigat pa nga dito eh. Mas mabigat pa siya kaysa dito. So, ang since ito ay magaan na rin naman, ayan, magaan na rin siya, mas gusto ko pang pagaanin, at saka paiksiin. So, kung gagamit ako ng airgun, siguro, na, yung maiksi, mas gusto ko na yung maiksi. Kasi, madali siyang isingit-singit kahit sa gubat at saka mas madali siyang lalo pag nakapaksol ka mas madaling isight. Tapos kapag meron kang sling yung airgun mo ka-sling dyan, medyo malaking bagay yung mas maiksi. Pero ito kung sa isang banda mas maiksi na siya kaysa hammer type eh. May hammer type ako doon sa baba na hammer type yon, may power plenum din yon. Hammer type na yun. Although, malaki na yung kanyang plenum sa receiver, nilagyan ko talaga siya. Ibang-iba pag may power plenum talaga. Talaga makikita mo yung paglabas ng hangin sa dulo, bumbo. Tapos yung tulak ng mas malalim ang baon kung pag tinetesting mo sa mga plywood, sa mga kahoy, mas malalim yung baon niya. Tsaka pag nagsisiro ka, nasa labas ka, kahit malayo, kitang-kita mo kung saan tumatama doon sa kasi bumubuga talaga yung tinatamaan sa puno. Kung tumitira ka sa sanga, sa taas ng puno, kitang-kita mong tumatama talaga siya doon. Kasi sumasabog yung nung tinatamaan niya. So, dito, pinakita ko lang yung power plenum. Always, tayo yan. May available tayo. Tapos, yun nga, ito. Barrel na lang ang kulang. Pagdating ng barrel nito, mabubuo ko na rin to. So, meron pang isa dyan
na ganun din, maiksi din. Same din ito, iba lang yung kulay. So, maiksi din yun. Maiksi din siya, ganito rin. Pareho din ito. Kaya, sinatsaga ko, mabuo. Ito kasi, for the meantime, wala pa yung isa, yung gagamitin ko mas maiksi. Shroud yung barrel niya. Mas maiksi yung barrel. Ano lang siya, siguro nasa mga 12 inches na lang yun. Oo, parang 12 inches na lang. Parang ganyan na lang kahaba, isang ruler na lang. So, medyo, sa ngayon, medyo, ano pa tayo, hindi tayo masyado makapag-vlog. Kung mapapansin nyo, palaging, pag magbablog ako ng, mga ilang, sabay-sabay, sunod-sunod na i-upload. Pero madalang kasi nga medyo busy pa tayo sa labas. Madalang tayo makapag-shoot ng video. So ngayon nga dito kahit nasa kwarto ako, gabi pinakita ko lang. So kita-kita po ulit tayo dito sa ating channel. At asahan nyo sa mga susunod na pagka ako ay hindi na masyadong busy, na ako sa labas, makapag-shoot na ako sa labas. Titingin lang ako ng magandang location sa ngayon, yung magandang puntahan na hindi masyado malayo. Kasi dapat kumbaga, hindi pa tayo ready sa mahaba ang kagaya dati na inaabot tayo ng 2 to 3 days sa isang lugar. Ngayon, medyo siguro sa mga susunod pa yon, medyo marami pa tayong naasikaso sa ngayon. Kaya ganito muna. At hindi ako makapagpakita ng hunting at saka yung target sa labas. Hindi ako makapag-review ng ating kahit yun dito, pag tinetesting ko siya, hindi ko na rin mai-vlog. Kaya siguro sa mga susunod, yan yung pinaplano kong gawin. Ito mga darating na buwan. Kasi magdi-December na rin ako, lapit na, bare month na eh. So, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video na gagawin natin para naman sa ibang mga updates.